Good morning, Pilipinas. Magandang araw sa lahat. Huwag kayong kalimutan suportahan ang Junjis Vlog. January 2, 2026, panibagong vlog namin. Sana suportahan nyo kami. Paki-subscribe po para dumami yung subscribers natin. Umpisa pa lang namin itong mag-vlog. Baka sakali matulungan nyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa Junjis Vlog. Ito yung partner ko. Sana wag niyong kalimutang mag-subscribe para naman ikaw, anong masabi mo sa panibagong vlog natin? Good luck? Ha? Good luck? Yun lang. Good luck. Good luck sa vlog natin. Sa vlog natin. Sa 2026 nga, itong taon na ito, sana tuloy-tuloy na, no? Yung araw-arawin nating mag-vlog tayo para mag-content tayo ng mag-content. Araw-araw nating gawin ito. Kung ano yung maipakita natin sa mga followers natin. Sana matuwa kayo sa vlog namin. Kahit ganito lang, basta mag-subscribe kayo, makatulong na kayo. Medyo malungkot yung New Year natin kasi kalalabas lang ng hospital. Wala tayong pambili ng para panghanda. Pero okay lang yun. Ang importante, wala tayong sakit na. Okay na yung pangangatawan natin. At hindi na rin kami nag-away. Kasi nung una, New Year, nagsigawan kami doon sa dati naming bahay. Kaya ngayon, hindi na. Tuloy-tuloy na tong 2026, wala nang away ito. Hindi namin alam mag-edit. Paano mag-edit sa video namin. Kaya tuloy-tuloy yung video. Kaya yung 2026 tuloy-tuloy. Kasi yan lang, cellphone lang. Di kagaya ng iba, kumpleto. Pero sa amin, ganyan lang. Basta, ang importante, wala tayong inaapakan na tao. Huwag tayong mahiya. Huwag nating pansinin yung mga tao kung anong tingin nila sa atin kahit ganyan lang. Kasi alam mo yung iba, pag makita nila, kagaya nito, nag-vlog tayo, tapos mapanood nila, parang iba na yung tingin nila eh. Sinasabi agad, hindi man sila nahiya, ganyan sila. Ba't tayo mahiya? Hindi man tayo nakahubad, hindi man tayo nagnakaw. Yung sa atin, nag-vlog lang tayo, nagbabaka sakali, di ba? Huwag nating gayahin yung iba na ina-underestimate tayo. Sa tingin nila parang hanggang dyan na lang tayo. Parang wala na tayong magawa sa buhay. Ang akala nila sila na yung perpekto. Sila na yung marunong sa lahat. Kawawa pala yung tao pag ganito, may pera ka dati, magkapira ka. Siyempre, maubos yung pera mo, hindi mo alam.
darating ang mga ilang taon, yung pera mo, magtaka ka, wala na. Dati nung may pera ka, ang dami mong kaibigan, mga pinsan mo, magkaibigan, kung saan ka, talagang pinapansin ka. Ngayon, pag naubos yung pera mo, ina-underestimate ka na. Parang sabihin na, kawawa. Parang ginaganon ka pa. Pero, bilog pa. Bilog ang mundo. Talagang umiikot-ikot pa. Kung saan tayo ngayon, ipalagay natin nasa mababa pa tayo. Pag ikot niyan, nasa taas tayo. So, sila na naman ang nasa baba. Pero, wag nating tingnan kung ano naman yung kalagayan nila sa baba. Kung pwede, sabihin pa natin na sana umaangat pa rin kayo. Huwag nating i-underestimate sila kasi pangit din yun. Tsaka nagagalit yung Panginoon sa atin pag ganun yung ginagawa natin. Kaya pabayaan natin sila kung anong gawin nila. Huwag natin silang silipin yung buhay nila. Huwag nating tingnan kung anong ginagawa nila, kung ano sila. Basta yung sa atin, yung sarili natin, kung anong dapat gawin natin para sa atin. Huwag na tayong tumingin sa iba. Kumbaga, iwasan natin na maiinggit kung anong meron sila, kung wala sa atin, magsipag tayo para maabot natin kung anong mga pangarap natin. Di ba? Huwag tayong maninira ng kapwa. Pangit yun, sinisiraan natin. Hindi naman tayo perpekto. Naninira, panay silip kung anong nangyari sa buhay ng ibang tao. Yung marites, yung tinatawag doon. Kahit wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang, hinahanapan ka ng butas kung anong dapat sasabihin sa'yo. Ang tao, lalo na pag pinsan nyo or kapatid mo, kung sa palagay natin, pababa na siya at hindi na siya umaangat, suportahan mo. Hindi yung suportahan mo na yung pera mo ay support mo sa kanya. Kung pwede, sabihin mo, suportahan mo na pagdasal natin na sana aangat sila. Hindi yung sisirain mo. Sisirain mo. Pag wala ng pera, pupunta ka ng kahit saan, pinagsasabi-sabi mo. Huwag ganon. Tulungan mo sila. Hindi naman nila kagustuhan yung nangyari sa kanila. Bakit kayo, yung ibang tao, hindi ba kayo nasasaktan pag kayo ang ginaganyan ng ibang tao? Bakit mayaman ba kayo? Dapat tulungan nyo, ipagdasal nyo na aangat din sila sa buhay nila. Kung nagkataon na wala silang pera, hindi naman nila kagustuhan yan. O, di ba? So, darating ang panahon kayo rin ang mawalan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Kami, kahit ganito, hindi kami naghihingi ng pagkain namin. Kung panghiram ka ng pera, mayroon namang ibabayad kasi may darating na pera. Hindi yung pagtingin mo wala ng pera, wala na lahat. Hindi. Kasi nga, umiikot pa. O, umiikot pa. Pagdating ng panahon, meron na. Yan. Mababayaran kung ano yung mga utang na gamit mo. Hindi yung kahit kamag-anak mo, sisirain ka pa. Huwag mong sirain. Kahit anak mo, tulungan mo. Kung sakali na medyo nahirapan sila, huwag mo silang siraan sa ibang tao na kawawa,
ganyan. Bakit? Oh, hindi naman kayo inaano, nang himasok sa buhay nyo, kung anong buhay nyo, hindi naman kayo pinakialaman. Ba't nakikialam kayo? Di ba? Sana matutunan nyo yung mga ganyan na bagay na huwag tayong manghimasok sa ibang buhay ng tao. Kung ano ang meron sila ngayon, huwag natin silang sisilipin sa buhay nila kung anong nangyari. Hindi yung kunting pagkakamali, mali na agad. Hindi po. Huwag kayong manghusga. Kasi kung kayo ang huhusgahan, baka magagalit din kayo. Mabaktuyo kayo. Di ba? O, yan lang po. Maraming salamat. Kunting kwento lang yon. Kunting istorya para sa mga taong manghuhusga. Akala nila perpekto na sila. Maraming salamat. Sana masuportahan yung video namin. Junji's Vlog. Huwag kalimutan mag-like and share and comments. And paki-subscribe na rin. Baka sakali. Salamat. God bless.